You have just clicked on PlayPod. PlayPod, welcome back. Nandito ulit tayo ngayon sa PlayPod. Di ko na alam kung anong episode number. Anong ginagawa? Maraming salamat na dito ulit kayo. Hi guys! Kumakaway kami sa screen ngayon sa mga walang YouTube dyan. Walang screen. Mga walang screen, sa mga siraang screen ng phone. Makakarma yan. Bakit? Lagi na lang. Karma yan. Yan. Salamat nandito ulit kayo. Pwede nyo kami mapakinggan sa YouTube at sa Spotify, Sa Facebook. TikTok, IG. And IG, Instagram. Yeah. Follow nyo kami dyan. Yeah. Pwede rin hindi. Basta lang punta kayo doon kasi marami kayong pwedeng matutunan, mapulot, entertainment, at kung ano-ano pa. Pwede kayong mag-comment. Iparating nyo sa amin ang mga nasa isip nyo para alam namin kung nasa tama ba kami umalis. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kaming humanap ng Pakinggan nyo kami. patutunguhan. Akin Please. to, no? I think so. Please, pakinggan nyo po kami. Wala na. Ito ay itong episode na to ay isa na namang Reddit. We read it from Reddit episode. Sponsored by Reddit. Ay, ng Kaiju ulit. Kaiju! Yeah. Kaiju! Tindi! Woo! Thank you. Po, Kaiju. Thank you. Salamat. Gabi na at Kaiju pa rin! Oh yeah. Ayan. So, ang topic natin ngayon, may nakita kami sa Reddit. Naniniwala, ito ay galing sa post ni Batik 005. Honey Butter. Yun nga yung user, no? Kasi you diba? You. Honey Butter. Honey Butter. Butter. As in HANIBUTTEEER. Batir. Honey Butter. Yan. Batir. Batir. Yan. So, basahin ko na. Naniniwala ba kayong kinakarma yung mga taong gumagawa ng masama sa kapwa? Okay, ito pa yung kasunod. Pinipilit kong paniwalain sarili ko para makonsole ako sa gagong ng scam sa akin. Ha 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 ha. Yan. Basa tayo ng ilang comments. Sige. Okay. Sabi ni Bonnie Fabulous, ang ganda. Parang di naman, buhay pa mga politiko eh. Tindi. Okay, isa pa. Wag to. Medyo madadali tayo dito. Ito, next. Hindi. Sa work sila pa na-promote at hindi naman din magagaling. Yan. Imagine, yung sweldo ay perks nun. Oy. Isa pa. Believe in whatever will make you feel at peace. Pang console nga lang. Kung doon ka Kung ano magpapakalma sa'yo. whatever makes you sleep at night. What works. Yan. Last one. Ito maganda. Big fat no. Ito ay galing kay someone in Neverland. Ang daming rapists, murderers, magnanakaw, cheaters, etc. Ang buhay pa din at magaganda ang buhay. If karma is real, all these people will go straight to hell. Yun. Dun. So, ayun. Nasagot po yung no. No. So, yan ang topic natin today sa episode pala na to ay kung nagana nga ba ang karma sa tingin nyo? Lalim. Karma. Ikaw ba, first of, bago tayo mag-proceed, tingin ko si Heki makakabigay ng nito, definition. Maraming alam yan. Anong definition Tungkol ba sa ng karma? karma? Para lang maano muna natin bago mag-forward. Actually, sige, ikaw muna. Ako na lang muna. Ayan, sige. Lagi ko unahan to para Okay. makasalita. Sige Yung ka. karma ay Sige ka. parang result siya ng ginawa mo. Parang Hindi ba yan yung what comes around? Goes around. hindi ko alam. Basta kung ano yung decision mo o kaya kung ano yung ginawa mo, siya lang yung result. Kasi naalala ko, maibala ko ng konti. Yung isang bisikleta ko dati, ang pangalan niya ay Karma, ang pinangalan ko sa kanya. Dahil siya yung result nung mga decision ko kung anong ilalagay sa kanya. Mm. Parang
maganda man siya o hindi, siya yung si karma. Siya yung karma ko. Na, Yung bike. yung bike na yun. Kumbaga, basta yun. Tapos, Sige. good or bad na karma, ay karma pa rin. Parang ganyan. Result lang siya. Ano nga no? Parang consequence talaga. Ayun, Karma consequence. is Hindi result, consequence pala siya. Yan. Mike na naman. Malilimutan mo na naman ang Mike. Ang karma, kung tama intindi ko, well, may binasa ako dito. From ano kasi siya, Hinduism and Buddhism. Yan. Tama. Kumbaga, the sum of a person's actions in this and previous states of existence viewed as deciding their fate in future existence. So, may part dito yung reincarnation kasi may binanggit may dito yung states of factor existence. Yung karma. Pero anyway, kung iano ko siya sa Christianity, sa Bible, meron tayong tinatawag na golden rule sa Bible. Yung parang do unto others what you want others do unto you. Others to you. Do unto you. Do unto others what you want others do unto you. Parang yung naalala ko na naman yung nag-viral. Respect bagets, gadens. Sorry. Ano game? Naalala nyo ba yun? Yung nag-aaway sila sa LBC ba yun? Huh? Respect bagets? Hindi niya kasi naunahan na siya ng galit niya. Kasi sabi niya, matanda na ako, dapat nire-respeto mo. Nagkakainitan na. Respect the bagets. Naalala ko yung kay Tulfo eh. Hindi niya mabigkas ng tama. Pero alam niya. Alam naman niya. Nagkapilipilipit lang yun. Ng init na ulo. Instant karma. Sorry. As you were saying, Heki, yung sa Bible, parang golden rule ay yung... Parang hawig siya ng karma. Parang do what you want others do unto you. Do unto others what you want others do unto you. So, sorry. Ang hirap kasi. Hindi ba yun? Basta pero gets nyo. O parang ganyan. Don't do to Hindi, yun na nga. Yeah. Nakarma ka. Hindi, yun na yun. Ang hirap naman kasi talaga. Gets na. Pero gets ko. Alam ko yung sinasabi ni Heki. Alam niyo na rin yun. Nalimutan ko kung anong version, pero do unto others. Post mo na lang, Steve, dito. Ayan po, guys. Basta Pakita ko dyan. Kung gumawa ka na masama, pag ginawan ka na masama, pag gumawa ka na masama at ginawa sa'yo yun, Karma. Ano, pag may may ginawa ka masama, tas ginawa sa'yo yun, na same. O kahit iba. Anything, basta may ginawa sa'yo masama. So, pag nagbigay ka, tas may nagbigay din sa'yo iba, yun, umikot din yung karma din yun. Huwag ka na rin mag-expect na may babalik sa'yo maganda pag naniniwala ba kayo? Kasi yun yung yun yung question dun sa Reddit. Nag-e-exist ba yun? Rule na yun? Na feel nyo ba sa 35 or sa 30 plus years nating nag-e-exist? Sabi mo na 35. Uy, wala ako. Diba, ako editor nito, bip ko yun. Pero yun nga, sa 30 plus years nating nag-e-exist. Sa 3 dekada. Ayan. Masasabi nyo ba na tunay yun? Na kung ano yung ginawa ko, yun din yung dun sa comments kanina, mostly no. Oo, mostly no. Mostly no. Titiran nila yung mga Ako naniniwala ako sa ganun. Pero hindi ko na rin. Ang ginawa ko sa'yo, tinapid kita, matatapid din ako. Parang sa akin, pag gumawa ako ng masama sa kapwa, minsan parang ang karma sa akin, hindi ako makatulog ng maayos. Parang alalahan, parang kabado ako na inisip ko, may karma. Parang wala pa nangyayari, pero kinakarma na ako dahil hindi ako makatulog ng maayos. Parang ganun. Ikaw, Heki. Naniniwala, lagi yung sinasabi. Kakarmahin na. Nakarmahin ka din, AJ. Utangin na. Ako, ikaw muna. Ano sa'yo? Naniniwala ka na kung naniniwala ano yung ginawa yan. mo? Takot Hindi, ang karma, kung siya yung karma na parang yung universe ang gagawa ng paraan para may mangyari sa'yo. Dahil sa ginawa mong whether kung ano man. Good or bad yun. Medyo 50-50 ako eh. Pero kung yung karma na scientifically, yung kumbaga cause and effect. Proven. Oo, yung hindi yung universe ang gagawin. Parang kumbaga
sinipa mo yung bola, nag-bounce pabalik, tapos tumama sa'yo. Ayun. Doon ako... Science ang universe eh. Hindi, pero yung parang... Alchemy. Parang yung iba kasi naniniwala na gagawa ng paraan ng universe. Ibang force. Ibang element. Oo, parang ganun. May external factor. Yun yung medyo hindi ako... Oo nga, kasi ang hirap no? Parang masyadong, di ba sabi nga, parang may nabanggit before na parang maliit masyado yung utak natin para maintindihan lahat ng bagay sa buong mundo. So, possible, kasi kung ako tatanungin mo, hindi totoo yung karma na equal. Kung ano yung maling ginawa, yun din yung level na babalik. Pakiramdam ko hindi siya nag-e-exist. Pero open ako sa idea na baka hindi ko lang naiintindihan kung what is happening behind sa universe. Or baka hindi mo napapansin nangyari na sa iyo nang hindi mo nararamdaman yung energy dumating, something ganun. Parang ganun. Kasi ako personally sa experience ko, may mga kilala talaga akong hindi, parang bakit siya ganun? Na paano niya nakuha yun? Sama ng ugali nito eh. May mga ganun or di ko alam kung naiinggit na may inggit na ba yun? Baka mamaya may inggit na rin pero mapapaisip nalalamang ng kapwa di ba? Ba't nga tumataas lang siya. Bakit sila nagiging successful sa buhay na public knowledge na, sabihin na natin public knowledge na yung sama nila. Question mo, nasan yung karma? Ang based dun sa based dun sa binasa ko kaninang mismong definition. Yung karma kasing tinutukoy doon, kung magiging technical or kung ibe-base talaga natin doon. Sa exact. Yung karmang hinihintay natin mangyari doon sa mga taong masasama na walang nangyayari ngayon, mangyayari yun sa after next life pa. Reincarnation nila. Hindi sa afterlife, sa reincarnation nila. Yun yung technical, di ba? Parang kumbaga, wait lang, in technical kasi niyan, next pa natin i-apply. Parang gano'n, no? Pag technical na karma. Kung yan yung medyo medyo weird na yung topic. Kasi minsan napapag-usapan namin to ni Eric. Parang ako, naniniwala ako na itong mundong to yung purgatory. Tapos tayo, parang pwede tayong mag-reincarnate pabalik dito sa purgatory nito hanggang ma-cleanse tayo, hanggang yung kaluluwa natin ready na for heaven. So kaso medyo parang dito ka na pinarurusahan. Sa Philippines. Pero di ba may idea nga ganun, di ba? Na parang sabi, ito na yung hell. Parang may ganun may specifically Philippines ganung idea. Parang sinasabi nila, ito na yun, pinagbabayaran na natin yung kasalanan natin sa previous life natin. Hell to, parang ganun yung parang may dati, may nabasa ko sa Facebook. Parang summer noon, sobrang init dito sa atin. Sabi, ang daming post sa Facebook na tungkol ng init. Tapos may nag-post sa Facebook na, ba't ba kaya reklamo na mainit? Di ba nung nabubuhay pa tayo, sabi nila magpakabait tayo. Ibig sabihin, nasa impyerno na pala tayo. Ang ganda. Sabi sa inyo, magpakabait kayo. Kayo, reklamo kayo, mainit. Init. Ang ganda. Anong tawag dito? Personally ba kayo? Naka-experience? Oo. May na-experience kayo na, buti nga sa'yo. Karma yan. Sa atin yung bad or good karma o sa iba? Pwedeng sa sarili. Kumbaga, personal experience, pwedeng sa'yo or sa kakilala mo. Ako ay, hindi ko maalala na yung eksaktong nangyari. Pero one time, nasabi ko na lang sa sarili ko, uy, thank you, Lord. No? Kasi may nangyari. Clip that shit. Minsan lang mabigkas na. May nangyari sa akin. Basta something, yung college days ata or high school days. Basta student days. Na may nangyari lang na hindi ko maaalala na specifically, pero tumatak sa utak ko yun na. Nasa nasa Big Ben ata ako noon. Basta sa tapat ng Big Ben, naglalakad. Nasabi ko na lang sa sarili ko, uy, thank you, Lord. May nangyari doon na... May aksidente? Hindi. May blessing? Basta may something na parang somewhat blessing siya. May naiwasan? Hindi ko maalala. Something na.
O may nagbigay sa'yo ng Nag-break. 1,000. Nag-break kayo? Pumayag siya mag-break na kayo? Oh, thank you Lord. Thank you. Basta Nga rin naman luwag. nasabi ko na lang na thank you Lord. Hindi ko maalala ngayon eh. Hindi ko maano. Pero tumatak sa akin yun. Alam ko lang yung place, hindi ko maalala yung... Pero, Naalala mo lang yung pakiramdam. Naalala ko yung pakiramdam. Graduating? Hindi ko... Graduate ka, thank you Lord. Hindi ko para... Hindi related sa education channel. Basta estudyante ako pero hindi related sa studies. Baka sa jowa. Hindi rin. Wala akong jowa nung college. Cool. Okay. Wala ba? Graduate na ako nun eh. Oo nga. Sige. Baka lumabas yung... hindi. Wala nga palang... Ang hirap din maalala nga, no? Ikaw ba, Arvin, may naalala ka na... Thank you Lord? Hindi naman. Marang yung na-witness mo yung karma in action. Wala. Pwedeng sa in person or ano. Yung yung nalaglag sa harapan mo. Ay, kasi, siguro sa mga memes. Eto, kasi kaya ang hirap din na karma ba, yung halimbawa, may pinaghirapan tayo. Yan, nabanggit nyo nga yung sa education, graduate tayo. Karma ba yun? I mean, good karma kasi naghirap ako. Kumbaga so karma ba 'yon? Yung ginawa mo yung best mo. Oo, na tapos yun yung consequence nung ginawa mo. Parang ang consequence niyan naka-graduate ka. Oo. So yun ay karma? In a sense? Parang karma ba? Ang karma ba ay negative or positive? Meron kasi tinatawag na good karma eh. Ito tinatawag ano difference? The sum of a person's actions in these and previous states of existence viewed as deciding their fate in future. Ooh. So yung mga actions mo ngayon, yung sum nun magpo-produce ng kung ano yung result. Kung ano magiging fate mo in the future. So ang karma ba ay nasa future lang o pwedeng instant na wala pang right 10 seconds? Hindi, future pa rin naman ang 10 seconds eh. Sa bagay. So, future ang ng future ay malayo. Hindi, ang future ay hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari pa lang. Ito, 3 seconds from now future pa rin. Future na 'yun. So possible siya na mabilisan lang. Future na to ulit. Sinipa mo yung aso. Hinabol ka. Yung pagkasipa mong ganun, biglang lumihin yung aso, nakagat ka. Future 'yun. Karma pa rin 'yun. So, ang hirap, parang ang hirap no kasi hindi mo effort yon. I mean, hindi, sa bagay. Hindi, ang nakakaano kasi doon. Parang free will, nawawala yung free will, parang gano'n. Tsaka, ang nakakaano kasi doon, parang, kung ikaw yung tipo ng, sa anime kasi ang daming nababanggit na, why would I entrust my future to higher being? Ako naman na nag-work nun for to reach this, place. Kunwari, parang isa Haikyuu sa volleyball. Meron doon time na nag-pray yun mga third year sa New Year's event yun. Nag-pray sa shrine. Or good luck. Nung pabalik na sila, tapos parang sinabi nila na sana manalo or sana pinagpiparin nilang ganyan. Tapos sabi nung coach nila na, yung manager nila na babae, hindi na nila kailangan pang pray yun kasi alam nila sa sarili nila, they work hard for it na alam nila makakamit nila yung goal na yun. Kasi hindi na ba't mo pa i-entrust sa ibang tao, sa ibang being. Yan. Alam mo naman na ikaw yung nag-work hard for that. Ano ba? Ikaw nag-effort. Tama ba yung good luck or parang God bless or good luck? Parang i-bless mo na lang, i-bless nyo na lang ako kasi gagawin ko yung best ko. Or kailangan ko pa parang good luck, maghihintay ako ng swerte. Hindi, ang good luck hindi lang swerte. Basta may external factor eh. Yung good luck. Gusto ko lang balikan yung sa sinabi ni Heki dun sa Haikyuu. Medyo agree ako dun eh. Kaya minsan pag nagdadasal ako, may mga dasal ako na hindi ko dinadasal yung actual item. Although sabi nila dapat ganun ka magdasal para pahingi po ako nito. Oo, dapat masabi mo talaga kung ano yung gusto mo. Pero specs. Hindi naman specs pero 32 gig na. Pero yun yung sabi kasi nga nung mga dating panahon na tayo, Youth on Fire at saka Youth for Christ. Youth on Fire? Youth on Fire yung tawag nila. Doon sa Dubai. Ano yun? Parang born again. Isang
isang muka. I mean, isang magkaiba lang ng pangalan pero isang... Hindi, hiwalay. Born again yung Youth on Fire, yung Youth for Christ sa Catholic. Okay. Yun, based sa mga sali-sali ko doon, parang may mga sinasabi sila na dapat pag nagpre-pray ka, specific. Yan. Pero may times na nagpre-pray talaga ako na ang prayer ko ay parang, Lord, gawin mo akong deserving. Hindi yung sa parang, halimbawa, Lord, sana makagraduate ako. Parang ang prayer ko, Lord, sana deserving akong makagraduate. Kasi nga, parang may factor sa akin na kahit anong pray ko, kung hindi naman ako naghihirap before hindi ko deserve yun eh. So parang ganun yung prayer ko instead na specific. Ako speaking of prayer, hindi ko alam kung kailan hindi naman ako lagi nagdadasal, pero parang tumigil ako mag-pray kung ano yung gusto kong makuha. Ang naging prayer ko na lang lagi thank you lang. Thank you for the day. Thank you na nandito. Yung para kasing tumatak sa akin na appreciation. Yung tumatak sa akin na kung ano yung makukuha ko, it's for me to work to work it makuha. Ako din pag gano'n, papasalamat ko ito yung sitwasyon. Para papasalamat ako na kahit kabado ako, nandito ako sa sitwasyon na to. Papasalamat ako kasi opportunity to o ganito. Tapos ihandaan nyo ako. Ihandaan nyo ako. Kasi kinakabahan ako. You are like, kung ano man tong gagawin ko, alam ko naman ito you are where you're supposed to. Yan na naman. Where you are supposed to. No comment ako dyan. Dami tinatamaan dyan. Hindi, yun parang ako'y sabihin mo yan sa ano. Blinded ka ba kung anong meron doon pero hindi ka naman ilalagay sa isang sitwasyon na sa hindi mo kaya pero ilalagay ka niyan na makakatulong sa'yo na maganda yan. Kung mag-fail ka dyan, makakatulong para sa'yo para matuto ka. Yan. At dahil, di ba nabanggit kasi may sasabihin din ako, ito about materials din to. Pero yan, yung sa sinabi mo na ni Bob, di ba nabanggit natin na ilalagay tayo ni Lord sa situation na tawag dito, para mag-grow tayo or something. Babalik ako dun sa idea, parang mag-clash siya sa karma. Gets mo? Para kasing, so pag may masamang nangyayari sa'yo, kagagawan mo yon pero dahil may belief tayo na inilagay ka din dyan ni Lord. Parang kagagawa mo yun. Ang sa akin, para sa akin yun. I mean, para sa... Magkahawig siya in a way. May connect na, kumbaga may magandang connect. Kumbaga, nilagay ka dyan ni Lord. Pero, kumbaga, isipin mo, gawa din ng lahat ng decisions mo. Decision mo pa rin yan kung bakit ka nandun sa diba? Magkahawig, nagigits ko magkahawig. Parang ang ano natin ngayon, parang si Lord ba ay si karma? Di ba? Parang gets mo? Hinduism tsaka Buddhism. Hiwalay pero kumbaga nasa ano ba, parang sila ba yun na... Ito, meron lang akong gusto sabihin tungkol sa kanina, yung sa mga prayer na. Kaya ayoko din na pinagpe-pray yung mga materialistic stuff. Kasi what if pinagdasal ko sasabihin sa akin, ipagpaubaya mo kay Lord, ganyan. What if hindi ko nakuha? So parang ang sasabihin niya, hindi yan ipinagpakaloob sa'yo ng Diyos. Ang akin kasi parang pwedeng pumasok, kasi medyo more negative type ako eh. So pwede ko isipin na kasalanan, hindi ko kasalanan kung hindi ko to nakuha. Yan hindi, kasi di ba may sagot din naman ng Diyos na maghintay ka lang. Na wait. Yes, parang yes, no, or wait. Parang not yet. Not yet. Na alam mo din sa sarili mo na parang pag may deeper understanding ka dun sa hindi mo nakuha, pampaloob-loob na lang din, siguro kulang pa ako ng actions. Kulang pa ako ng diskarte. Hindi, I mean, yung item na yun, kukunin ko yun ang gusto ko. Hindi, kailangan mo pang magkumayod ng pero yun nga yung item. Ang inaano ko, hindi yun yung item na ibibigay sa akin. Pasingit ako, baka makalimutan ko. Sige. Meron akong kwento dati na share sa amin. Parang may isang tao na namatay, tapos pagdating sa langit, ito ganyan. Pagpasok niya dun sa room niya, sabi niya, ito yung gusto kong camera eh. Ito yung gusto kong sasakyan. Ito yung gusto kong bahay. Ito yung lahat ng material na gusto ko. Tapos parang pagdating doon, bakit hindi binigay ito sa akin? And nung nabubuhay pa ako, parang may sumagot sa kanya na, hindi mo naman hiningi eh. Yan. Pero kung i-work, ano niya naman eh. Tinarabaho niya sa kanya.
Ang hirap nga lang, hirap ng usapang, medyo napupunta kasi religion no? Kahit yung karma, yung Hindi, kasi ang karma naman ay part universe. Kailangan mo bang verbally sabihin yun? Hindi, para din siguro makondisyon ka na makuha yung bagay na yun. Hindi, what if sabihin ko lang, ito ang target ko. Tapos pag nakuha ko to, thank you, Lord. Okay lang. Ganun lang. Okay Hindi lang naman, yun. Lord, ito gusto. Hindi, naano kasi sa akin. Ang pinakaayaw kasi, humingi na material na bagay sa taas. Yun ang pinaka na off ako. Kung merong material na bagay, it's for me to work it out. Yung mga bagay na gusto kong hingin sa kanya. Malay mo, minsan, ang ibibigay sa'yo opportunity na trabaho. Hindi yung hindi material. Directly material. Pero hindi, makukuha mo yung material na yun dahil binigyan ka ng pero ako, ang lagi ko lang hinihingi sa kanya, pag nagdadasal ako, protection lang. Protection lang. Pero I think wala namang masama kung hihingi ka ng kasi ito ang ayaw kasi. Parang nagsabi sa magulang. Ito kasi nangyayari. Ewan ko, ito na yung naging nakalakan ko. Kapag meron kasi hindi nangyari sa buhay ng isang believer or kung naman, sisisihin niya itaas. Hindi, yun yung wrong move. Yun yung wrong move. Yun yung wag mong gagawin. Hindi. Which is umabot na ang hiningi ko ay Vespa pero binigay mo sa akin ay ganito. Ducati. Ayun, Ducati gusto ko. Ducati na nga yan. Ang gusto ko ay Vespa. Na-experience ko na rin yung before. Dati kinwestiyon ko yun. Kinwestiyon ko yung itaas before nung high school. Anyway, ang bet ko sisisihin ang itaas sa mga decisions ko. Kung ano man yung kung paano ako napunta dito, ba't ko siya sisisihin? It's kasalanan ko to. Ako naglagay sa sarili ko. Whether sabihin natin may mga external factors. Yung external factors na yun, sabihin natin 50% nun yun 50% nang nangyari. Ay yun, na 50% nun akin. Ako last na. Inisip ko nila parang iba pa rin yung meron kang pinaniniwalaan. Naniniwala naman ako pero kung tipong hindi binigay sa iyo 'yun. Tapos mali talaga yung tipong sisisihin mo siya bakit hindi mo binigay sa akin to o ganito. Pero sige tuloy. Parang paano ba yun? Ako kasi may nangyari sa amin. Parang hirap lang manisi Though sa amin hindi yung hindi naman paninisi. Nang question ako. Pero kasi nung time na yun, nasa turmoil pa yung family. So, tinanong ko bakit ganun yung nangyayari. Ganyan. At ito, pero hindi siya materialistic yan. Yan, dun sa sinabi nyo na, di ba, wag sisisihin. Agree ako dun na wag sisisihin. Ito ay logic ko lang ulit. Logic lang ulit ng utak ko. So, kung hindi natin siya sisisihin sa mga hindi natin naabot, kung gagamitin natin yung logic na yun, hindi rin ba natin siya gagawing kumbaga hindi rin natin ituturo sa kanya na siya yung reason kung bakit nakuha natin. Kasi hindi natin siya sinisisi kung bakit bakit tayo nag-fail. So hindi rin natin siya ituturong reason kung bakit tayo nanalo. Naging successful. Based dun sa logic na hindi natin siya baka sisisihin. naman din pinapatibay lang din niya yung faith mo or tinetest yung faith mo. Basta ako, ito medyo off ng konti doon sa sinasabi ni off nga na manisi ka. Pero sa akin, okay lang na questionin mo. Kasi kapag nagki-question ka, bakit po ganun? Tapos ituro nyo sa akin kung paano yung... ang pinaka-idea kasi ng pag-question. Kasi, ewan ko kung ano tingin ng iba, ng mga believers na wag mo questionin ng Diyos, wag mo questionin ng itaas. Wag mo questionin ng faith mo. Para sa akin, you are questioning it. Di ba, kunwari ikaw, ito, si Steve ko, kaya ako siya kine-question kasi gusto ko siya makilala. Gusto ko siya mas maintindihan. Di ba pag halimbawa may kinikilala kang bagong babae na gusto mo mag-build ng relationship. Kaya mo siya kine-question. I agree. So, ewan ko kung anong tingin ako rin. Hindi, ako agree ako doon na ayoko ng blind following na parang naniniwala ako pero gusto ko pa siyang makilala kaya tatanungin ko, bakit ganun? Bakit ganun yung tingin niya? Bakit ganun yung approach niya? Iba yung nagka-question sa naninisi. Kaya iba naman yun. Ayoko lang din, baka lang malimutan ko. At gusto ko lang din maging clear na walang problemang mag-question. Na bakit Di ba si Jesus Christ nag-question din kay God?
Dun sa suffering. Di ba? Bakit Lord, ako bakit mo ako, parang may kasunod ba yun? Na bakit mo ako hinayaang mapunta sa gantong situation? Parang meron siya. Medyo nasa mahirap. Ano yan eh? Nasa station of the cross yan, di ba? Nasa part na siya ng malapit na siyang kunin eh. Yung mag-ano na ata si Judas ganun siya. Mag-ano na ata si Judas maghuhudas. Hindi ba part Judas yun kasi yung pangalan niya. Hindi ba nung nakapako na yun? Parang pinapahirapan na siya nun. Hindi ba yun part ng pagkatao or ni Jesus? Pagiging human? Oo, pagiging human. Hindi ba ang sinabi niya doon? Ang hirap mag-quote. Yung pinag-uusapan natin eh. Pero ang hirap mag-quote pagka medyo clear. Hindi po kami medyo expert. Clear. Disclaimer, hindi kami expert. Malamang may nasasabi na kaming mali. Tulungan nyo kaming comment lang kayo. Okay lang yan. Balik tayo doon sa sinasabi ni Steve kanina yung sa sisi at saka sa kasi yun nga, di ba, parang kung ang logic natin is hindi natin siya sisisihin pag napunta tayo sa masama, hindi rin ba natin siya ituturong reason kung bakit tayo napunta sa wins natin? Sa akin, ang tingin ko kasi sa taas, observer. Pwede. Binigyan tayo ng freedom. Nakikita ko lang siyang observer. So, whether hindi mo rin nga i-attribute sa kanya yung win. Pero ipapasalamat lang ako. Kasi ang normaling hinihingi ko lang talaga sa kanya. Pero matagal lang hindi nagdadasal. Ano lang, protection lang. More on protection lang na makauwi akong ligtas or as up till now, wala pa naman akong malalang sakit. Yun lang lagi. Protection lang. Tsaka protection ng people around people around me. Yeah, people, yung mga families. Para hindi sila makarma. Kasi masyado ka, parang ang dating kasi sa akin pagka nagdadasal ka ng so never kang humingi ng material na hindi ko masabi nung bata ako. Pero siguro nung mas naintindihan ko, tinigil ko ang paghingi ng material. May question pa ako, isa kaso lalayo na tayo. Sige na. Sa Bible ba yan? Hindi, katulad ko na rin, sa magulang. Huwag tayong lumayo. Medyo mahirap ang karma kung karma lang tayo. Oo nga eh, napupunta rin talaga. Kasi kung nasa magulang, parang, syempre, hihiling ka rin ng material as bata. Tapos, kunwari, ako, minsan hindi talaga ako humihiling ng specific na Tapos, kunwari, ibigay sa akin ay ganito. Hindi ako nagagalit na yun ay binigay sa akin kasi hindi ko naman hindi ako specific na ang hiningi ko ay ganong model or ganong specs na ganyan. Pero isipin mo kung sinabi mo sa verbally sa magulang mo, bakit hindi ibibigay sa'yo yun? Yun yung gusto mo. Tapos sila, gusto mo to, sige, bahala ka. Minsan naisip ko, pagdadasal ko na lang instead na yung specific na material. Ang pagdadasal ko na lang, ibigyan na lang akong sipag. Kasi hindi naman siya magically lalabas. Hindi naman magically lalabas yung material na bagay. Protection, energy. Sipag na lang. Yung sa akin kasi yung as bata. Pero, yun nga. Agree din ako. Wala namang rule eh. Wala. Pwede mo naman pagdasal parehas. Pagdasal mo yung sipag, pagdasal mo din yung pag sa stage na natin, sariling kayod na yan. Sige, ingatan niyo ako para bukas makapagtrabaho pa rin ako. Bukas, ingatan niyo ako para makapagtrabaho ko para makuha ko yung gusto ko. Tapos decision mo pa rin kung ano yung gagawin mo. May time na ba na medyo ilalayo ko na ulit paano ba? Hindi naman dasal eh, hindi dasal. Sa universe naman, naka-address kayo sa universe. Meron bang gano'n na parang ang hirap din. Sana makarma si ito. Huwag naman ako. Kasi di ba minsan may mga dasal na hindi naman pwede kay Lord idasal yun. yung kay Mami Junisha na curse? Nagko-curse ka? Parang sabihin na natin, cursing. For lack of a better yung sasabihin na lang, bahala ng karma sa'yo. Di ba? May mga ganun eh. Pero ang cursing nangyayari. Yung mga matatanda, ewan ko kung maganda yun, nadidinig ko sa matatanda dati. Sasabihin nila, pwedeng makakarma yan, pwedeng hindi sa kanya. Baka dun sa anak generation. niya. Or sa kamag-anak. Parang kakatakot yun.
May ganun kaya? May yung energy? Di ba may mga ganun? Meron yun. Nakita nyo yung experiment sa pag nagtatransfer ka ng mga negative energy. Yung parang may plant na may tatlong plant, may isang plant na minumura niya araw-araw. May isang plant. Uy, parang nangyari yun. Tawag dyan? Pinupuri niya. Parang nangyari yung kay Tano, yung pinagmumura niya si Pau Pau ata yun. Tapos namatay si Pau Pau. Baka yun ang reason. Yung aso ko. Pinagmumura niya, tapos nagkasakit. Hindi, si Pau Pau Na-depression. Nilason si Pau Pau. Parang naging matamlay. Pero yun, parang naniniwala kayo doon, may energy na meron yun. Sa universe. Living things ang, tawag dito? Plant. Si AJ nga, murahin mo lang ng may something, no? Yung lumilipat yung energy. Malilipat yung energy. Tsaka yung na lang, yung energy na, yung idea na... So, pero pag sinasabi mo kay RV na makakarma ka, mayroon ba yung energy? Hindi, ibig sabihin, pag gumawa na mabuti din yung babalik sa'yo. Buti na lang, mabuti yung ginagawa. May good karma naman. Kaya ikaw, nag-iingat ka na gumawa ng masama. Parang iba yung mukha niya. Parang di, makakarma ka din. Ituloy mo lang yung paniniwala mo. Hindi, pero... Tama yung sa mga, anong tawag dito? Sa mga... may sakit, kapag negative energy nila, yung taong may negative energy, mapapansin mo mamaya meron na yung cancer, meron na yung mga sakit-sakit na biglang maglalabasan. Kaya, di ba, sabi nga nila, nakakamatay ang stress. Putang. Na kung iisipin mo, yung stress is negative energy yan na doon naniniwala ako na parang kaya ka biglang magkaka-cancer dahil sa stress. Kasi siguro may scientific din siyang interpretation. Hindi, di ba pag stress daw, hindi na masyado nakakapagpahinga tulog? Diba? Pero yun, kaya ka nagkakasakit. Tsaka di ba may mga studies na ang mga masayahin tao likely hindi magkakasakit? Oo. Compared sa mga taong laging malungkot, laging nasa dark. Tingnan mo yung mga tambay, mahaba ang buhay. Carefree lang sila. Di ba? Masaya lang. Yung mga office worker, sila nagkakasakit Possible nga rin na gano'n na... Hindi, yun nga, may scientific din siguro siya. Naniniwala ako doon na nakaka-affect ng pagkatao physical. Yung energy. Yung whether it's positive or negative. Eto, yung mas okay ba na balik tayo dun sa original na concept natin ng karma. Medyo lumayo tayo na what you do unto others will be do unto you, parang ganyan. Kung mas okay ba na maniwala dito or hindi? Kumbaga, kasi makaka-apekto yun sa way of living mo depende sa pinaniniwalaan mo. Ako dyan, kumbaga, wala namang masama na maniwala dyan. Wala ba? Tingin nyo, agree kayo na walang masama? Yes. I mean, at least ikaw, panatag ka. Ayun, doon pa lang medyo advantage mo na doon sa mga aliga-gangster ang isip. Kasi possible na, you take it into your own hands, yung karma. Kung halimbawa, naniniwala ka sa karma, na halimbawa, hindi naman tinakid. O sige, sabihin natin, tinakid ako nito. Hindi, tatakidin ko rin siya. Hindi nung maghihintay ang karma. Susuntukin ko. Ito ang karma niya. Ito karma niya. Ito more on sa positive to na parang tingin negative. Alam niyo yung yung kasabihan sa di ba meron tayong pinuntang birthday yan sa Cavite. Ayoko dyan. Nag-shoot tayo. Ayoko dyan sa Cavite. Nag-shoot tayo sa Cavite. Di ba sabi doon ni parang give more. Oo, give more so you will receive more. Parang ganon, give more so you will receive more. Something ganon. Hawig kasi niyan yung do unto others what you want others do unto you. Yung sa karma. So, isipin mo to ganito. Gagawa ko ng kabutihan sa'yo. Kasi nag-expect ka ng... para gawin mo sa akin yung kabutihan. Para tama. Parang nag-expect ka na may kapalit. Magbibigay ako dito para makita na marami na mabuti akong tao. Alam mo, may idea akong ganyan na parang sabi ko, ang selfish nung mga mababait na tao na kaya lang nagawa ng mabait kasi gusto nila maganda yung kingdom nila sa heaven.
Pero wala lang. Hindi, tipong kunwari, yung mga tumutulong sa mga nagre-relief goods or something, tapos, videohan mo. Yan. Yung mga vloggers na. Parang, kung tutulong kayo, tumulong na lang kayo. Kung tutulong kayo, tahimik na lang. Wag mong... Pero, tinan mo may broadcast. Kung wala talagang, narinig ko na rin tong argument na to somewhere, na hindi lahat ng pagtulong, hindi naman lahat, pero may mga pagtulong na selfish siya kasi nga ang point mo is magkaroon ka ng heaven points, sabihin na natin, langit points. Ganyan yung sa na parang di ka naman kumbaga kaya ka tumutulong kasi gusto mo ng magandang pwesto sa langit. Ganyan nga yung sa panahon ng ewan ko, No Limit Angel, diba yun? Or El Filibusterismo. Nabanggit dun nung panahon sa Kastila. Yung mga mayayaman doon, palakihan ng abuloy. Oh. Kasi sa paglaki ng abuloy mo, sa paglaki ng lupa mo, or ng property mo sa langit, yun yung yung kasabihan nun. Ako naman ang inisip ko, yung langit at lupa, parang yung hell. Ito na yun. Hanggat gising ka, nasa sayo kung paano mo gagawin yung langit ba to or paano mo magiging langit yung impyerno pag summer seasonal pala. Kapag ka Filipino hard mode. Yung tipong kunwari tumulong ka na lang ng wala kang ine-expect na kapalit. Mabuti man o masamang balik sa'yo. Pero kunwari ginawa mo na mabuti, kinupal ka pa rin. Ako, inisip ko na lang, sa iba na lang to matututo. At least sa gabi, kumbaga pinag-aaralan ko yun na i-let go yung isip ko na iniwasan ko magkasala sa pag-iisip pa lang. Parang, kung kinupal mo ako o may ginawa ka sa'yo masama, kahit ginawa kita na mabuti, hayaan ko na lang na matuto ka sa iba. Sa ibang tao o sa ibang sitwasyon. Kumbaga, kung hindi sa akin, sa iba na lang. At least ako, kaya ko matulog ng maayos sa gabi. Kasi, at least, yun, mararamdaman ko pa rin yung heaven. Yung pagtulog pa lang sa akin, yung pagtulog ng wala kang alalahanin o yung alalahanin mo ay alam mong kaya mong solusyonan kinabukasan or something. Parang heaven pa rin yan para sa akin na yan, at least hindi ako parang parang babarlin ako paglabas ko. Parang ganyan. Yung sinabi ni Steve na pag nagawa ng mabuti may heaven points, gano'n. And naisip ko, may doktor akong kakilala na yung mahilig na hindi magpabayad. So, pero ang tingin ko talaga sa kanya, ang saya niya pag nakikita niyang natutulungan yung, parang yun yung niya, parang naging mission niya sa buhay na yun, okay pa yun, di ba? Parang kung isipin mo, halimbawa, atheist yun. Di ba? Parang ginagawa, yun yung pure, di naman, real. Sabihin na natin, yun yung real tulong. Kasi talagang tinutulungan niya na walang kapalit. Dahil hindi naman siya naniniwala sa langit Alam niyang pag namatay siya, walang bilang yung ginawa niya. Yan din yung pero sasabihin gagawin niya. About sa atheist, yan din yung sasabihin ko. Di ba? Parang wala siyang any level of self-service. Kumbaga, tumutulong siya na wala siyang ina-expect na mangyayari sa kanya sa afterlife. Oo, afterlife. Kasi hindi man siya naniniwala Na-enjoy niya lang na makita niyang natulungan yung buhay ng tao, naka-apekto siya. Pero no offense po sa mga gumagawa nun. Sige lang, go lang. Nakakatulong pa rin naman kayo, di ba? Walang masama doon. Sige lang, tuloy ito po ay batuhan lang ulit ng ideas. Tuloy niyo lang po yung vloggers yung pagtulong. Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Ito na ngayon. Gayal naman na rin pang inom. Ilabas mo na nga yung isang baso natin. Isang baso na nga, palit na. Yun. Ano yan, Heki? Ano lang, katulad lang din nung kay Steve, sa mga atheists. Yun nakakatuwa sa kanila kasi hindi naman sila naniniwala sa yung mga lahat ng gagawin nilang mabuti ay magta-translate into afterlife. Yun nga lang, ang nakakaano lang din doon, baka nag-expect sila ng magta-translate sa physical world. Baka kasi may nakakita lang. Kumbaga benefit of the doubt lang na hindi naman lahat ng atheists
mabubuti agad or may malinis ang meron konsensya. talagang, hindi natin maiwasan, meron talagang for show. Diba? Meron, kahit naman sa mga religious people, meron din for show. Minsan kasi pang ano din sa sarili yun, yung Self-gratification. may nasasatisfy din yung sarili na nakikita nila yung sarili nila na tumutulong. Self-gratification. Kung sa akin, kung mamasaimain natin, parang nasa posisyon ba tayo para i-judge yung hindi naman, hindi talaga. ano lang, parang naiinis lang ako na parang kailangan pa bang videohan yun o i-post sumasama na lang kasi Hector. Ang sumasama kasi minamonetize. Yun nga. Well, kung yung monetization naman nakakatulong din. Punta tayo dyan. Ano bang opinion nyo sa ganyan? Sa mga nagvi-video ng pagtulong. Tingin mo, makakarma ba sila? Meron na kasi doon, para may ma-inspire akong iba. Hindi mo na kasi alam, hindi mo na alam kung tutulong ba sila pag walang camera. Tutulong ba sila pag wala nang involved na money? Yun yung lusot nila. Kaya sila nagvi-video para ma-inspire yung ibang tao na gumaya. Awareness. Naman may ganyan. Or kung lagi, di ba dapat sapat na ang isa? Na? Mag-video ka, sapat na ang isa. Tapos the rest, tumulong ka na lang ng tahimik. Nasa personality Pero gets ko rin na meron ngang negative siya. Ang sa akin, sa side ko, parang more on sa natulungan ba? Kung natulungan, sige, okay na yun. Kahit, sige, anong gusto mong, anong gagawin mo dyan sa video, ikaw na bahala. Pero natulungan, nakakain ng isang araw, nakakain ng okay lang. Pero kung hindi naman na-violate yung tinulungan. Di ba meron sa IG na parang reverse niya sinut? Ay, oo. Nakita ko yun. Tapos para may kumakain na lalaki, tapos lumapit yung isang babae, tapos pero paatras siya, ganyan. Parang inabot niya yung pagkain. Tapos nung in-upload niya, na-inverted yung... Fast forward na. Oo, reverse. Tapos ang lumabas, yung tao na sariling pera naman yung pinambili. Tapos pagdating may nag-message siya, ba't tinulungan ka pala na ganito, ganyan. Parang ibinigay. Yung pala kinuha. Parang naging play. Depende rin kung anong purpose nung Ang hirap. Pero ikaw, tutulong ka ba sa amin pag tutulong ka sa amin ng walang kapalit pag nangailangan kami? Meron. Ano meron? Ano kapalit? Ano meron? Meron kapalit. Para pag ako na humingi ng tulong. Ang kapalit ay utang na loob. Hindi, yun naman. Karma mo yun galing sa amin. Kung natulungan mo ba kami ng magbibilangan tayo. Dati nag-donate kami ng damit, pero ang isa sa reason ko ay para ma-declutter yung... Nakatulong din sa'yo yun. At least nabawasan ka ng space. Ang hirap na din, no? Kasi yung sinasabi natin win-win ngayon, pa rin. nagawa ko na yun na pinost ko siya na nag-donate ako. Kasi meron yung nakalimutan ko kung anong bagyo yun. Pero yun yung first time na nag-smoke college? ako. Nitong nandito na. Ang ginawa ko, shinare ko siya kasi aminado ako, may part na siya, parang marketing in a way. Marketing and Thanksgiving. Oo, kasi ang nangyari doon, yun yung pinaka-unang profit ng Eatmeet ng EMR. As in pinakaunang profit siya. Ang ginawa ko, nag-give back ako kasi tawag dito. First na successful siya kumbaga na nag-ROI ako, kumita ako ng kung ilang percent. So yung buong na yun, binalik ko saktong may bagyo, ibinalik ko pero pinost ko nga naman din siya. Hindi, wala namang masama sa pagpo-post. Minsan ang masama hindi yung nag-iiba na yung agenda mo. Hindi, yung purpose mo, ikaw lang yung makakaalam nun. Hindi ka namin pwedeng i-judge na nagpapalakas lang yan o something. Sa akin, kung anong deeper purpose mo, nasa sayo na yan. Pero hindi naman masama mag-post ng... Yung iba kasi nito-romanticize na. Na niya. Parang... Ewan ko pa. Hindi na kasi ako nanonood ng mga ganun na awkward na ako. Iba yung feeling. Judger ka kasi. Random mo kasi na iba na yung way ng pagtulong Iba kasi for the views na siya. For the views na. Iba yung sa akin naman, parang ang gusto kong iparating noon, kaya ako siya pinost, is parang, ang point ko is,
paramdam dun sa mga sumuport sa akin na, ito yung mga binayad nyo sa akin, no? Nakatulong kayo na doon natin gagamitin. Kaya ko pinost. Although pwede ko rin namang shinare sa kanila lang in person. Personal message. Di bas nyo. Yun nga, parang minsan na ano na tayo na, sus, gano'n naman yan, ganyan. Pero parang nililet go ko na, ayoko ng ganong energy. Yan. Ayoko na. Energy Dumaan ako sa ganon. Hindi ako tatanggi. Dumaan ako sa ganon na, ba't ipopost pa yun? Sa akin, ikaw yung mas nakakaalam ko anong purpose mo ng ginawa mong yan. Kumbaga, sige, sana okay yung purpose mo na lang. Kaya, sa akin, ayoko na ng masamang energy. Saka nakatulong pa rin naman. Yun nga eh. At the end of the day, hindi mo naman hindi mo naman ipinahamak yung Parang kung ako tatanungin, mas gusto ko na manood ng ganun kaysa prank, yung mga ng prank. Isa yan. Mas okay naman. Hindi, katulad sa pagpa-prank na marami rin karma sa prank. May mga nababaril, may mga nahuhuli, may mga Okay na, okay, in a way, okay pa rin naman yung ginagawa kasi kumbaga kahit i-monetize nila, maganda pa rin naman dahil babalik dun sa makakatulong pa rin sila sa ibang tao. Sa akin nag-iiba na nga lang yung agenda. Minsan nakakaumay. Kasi may ganong factor. May nakakaumay na rin. Tutulong. Ano kaya ang karma ng walang ginawa? Ba't tayo magagalit? Wala naman silang ginawa. Hindi. Di ba depende sa sitwasyon. May yung mga witnesses, ang hirap nun. Gets mo, kunwari may krimen. Witness ka. Dumaan ka. Nakita mo, hinold up. Tapos hindi ka tumulong. Parang, ano ba gagawin ko? Yan nga, no? Sinaksak to. Hindi, huwag naman sinaksak. Natumba yun sa bisikleta. Tapos hindi mo tinulungan. Tinignan mo lang na ganyan. May karma kaya yun? Kasi parang pakiramdam ko, ang dami ko, marami-rami akong na-experience na nalagay ako sa situation, pero hindi, wag na lang. Pero yung iba, inuuna bang i-post bago tumulong? Yun ang masama. Kumaksyon ka na lang muna. May natumba, video nyo. Nakita nyo ba yun yung nasusunog? Tumawag ka ng binibidyo niya yung asawa niya na pinapatay yung apoy dun sa kabilang bahay. Pero ano ba trabaho niya? Videographer? Tapos sabi niya sa asawa niya, tumawag ka ng ano tawag dun? Bumbero, tumawag ka ng bumbero. Kung in-end mo, tapos tumawag ka na. Sinabi ng asawa niya na, yan nga yung telepono. Hawak mo nga video mo. Hindi ko alam dito sa atin, ang mga nakikita ko sa ibang bansa, kaya yung iba hindi natulong kung namin nangyari. Baka madamay. Hindi lang sa baka madamay. Kasi yung sa West, masyado na kasi yung pagka-woke doon, na baka pag tumulong si guy, kunwari si girl. Masamain pa or maanohin na creep or manyakis mo ganyan. Kaya yung mga guys doon, di masyadong hinahayaan ka na lang. May mangyari sa'yo, sige. Bahala ka na. Baka kasi doon, magkakasuhan pa. Dito, hindi ko sure. Kaya ang hirap din tumulong minsan sa mga ganong situation. Ikaw ba, magja-jump in ka ba kung halimbawa, nakita mo may riding in tandem? May na-break na rin. Hindi ako lalayo. Yung nakwento ko sa inyo dati na yung bata na sinapak. Ay, di ba? Sa katedral. Oo, ang problema kung kahit yung motor na nasa harap ko, gusto niyang tumulong. Ang problema, tumakbo na, tapos paano ka naman gagawa ng eksena papasok ka ng katedral dahil doon tumakbo? Parang ang pinaka ginawa ko, nakita ko yung TMD na nakikipagkwentuhan doon sa nagtitinda. Sir, may sinapak doon dumaan yung ganun. Yun na lang pinakatulong ko, pero yung tipong action ako na parang si Coco Martin ka na ganun. Ito sa akin traffic doon sa may Antipolo. May lumagpas sa akin naka-t-shirt, naka-sando. Kita ko siya. Okay. Maya. Nakasando lang, white sando. Pero labas na to kasi nagkaroon. Ito, hindi tutulong. Na-aksidente yung sinasabi ko. Na-aksidente sa after siguro 1 to 2 minutes nandun sa harap, sumemplang. Ditumba siya. Ako yung isa sa mga sasakyan doon. Hindi na ako tumigil, hindi na ako para umusisa. Kasi ang nasa utak ko noon, una, wala man akong gagawin diyan, di naman ako makakatulong. Pangalawa, magkukusa ako ng traffic kapag tumigil pa ako doon. Babara yung kalsada. Pero yung situation ba,
yung setting parang sa'yo nakatutok na ikaw ang tutulong, hindi naman. Hindi, malayo siya nakauna na siya. So pagdating ko na lang nakabulagta na siya dun sa kalsada. So hindi naman siya nakatingin sa'yo. Hindi. Meron kasi yung parang jeep, parang tumigil. Hindi ko alam kung tumigil. Basta may dinatnan na lang may jeep na nakatabi. Iniisip ko tuloy kung pero nakonsensya ka nung lumampas ka na. Hindi. Kasi sa utak ko, ano gagawin ko? Doon magkokos lang ako ng baka mas mahirapan pa yung mga ambulansya. Dumating. Lang ako doon. Yun nga, usisero lang ang mangyayari sa akin doon. Yung sa tapat ng Lasal dati. Yun na naging tulong mo na hindi ka naging traffic. Nandun, kasama ba kita doon, Eki? Sa tapat ng Lasal? Yung may nagpa-print na nursing ng parang thesis ata. Sobrang kapal. Tapos nung tatawid na siya, nilipad. Oh, no! Ako, ba, tutulong ako pupulutin to. Sobrang kalat-kalat na. Parang kahit mapulot ko ilang peraso, wala na kulang na din. Tumawid na lang ako. Speaking hindi ko alam kung kasama kita Kasama ba? Ako may ganyan din ako. Kaklase ko nung high school, nung college pa tayo. Di sa library. Parang may pinirint ata siya or something. Basta nagpatak, something ganon. Tinulungan ko. Hinampas ako. Napasama pa tulong ko. Sumama pa. Yan yung isa sa reason kung bakit ang hirap din tumulong, no? Hindi mo kasi sure kung baka mapapasama. Baka mapapasama pa or baka gusto pala talaga nilang mangyari yun. Feeling ko may mga ilang best na instances na sumama pa yung tulong ko. may naabutan na ba kayo ng barya tas hindi pala nanghihingi? ang inisip ko yung baka kulang hindi pala nanghihingi. Si Steve. Ako? Ano to? Sa Tarakape. Tanda ko na. Ano to? Si tanda mo to, nagtitinda siya ng yung parang mga working students. Hindi. Hindi ba? Hindi siya working student. Tanda ko to. Tanda to. Ano to? Nagtitinda siya ng turon ata. Nanay na yun. Nanay na ito turon. Tapos hindi tayo bibili. Kasi nasa Tarakape na tayo. Gusto ni Steve magbigay na lang kasi tulong. Sabi ni ate, parang ganito, nagtatrabaho ako ng ayos, hindi ko kailangan ng hindi ako nanghihingi ng bigayo. Napasuman ako. Busog na ako, napasuman ako. Paano naman kami, sige. Sige, yan, suman na lang. Yung act pero I can understand yun. Natuwa naman ako kasi mas okay nga yun Mas okay nga yun. Actually, yun lang, example lang yun na napasaman. In my defense, hindi ako nagbibigay talaga sa basta nang hihingi na pulube. Mas malaki ang chance ko na magbigay sa makikita kong nagtratrabaho. Kaya malaki yung chance ko talaga na mababanatan ako ng ganon na nagtratrabaho ako Kasi kayo yung gusto kong bigyan yung nagtratrabaho Hindi, yun napabilis. Tanda mo na. Tanda ko na yun. Kaya ang tono ni napasuman ako seryoso yung tono. Matapang. Seryoso yung in defense talaga siya naka-defense mode. Pero gets naman nga yun. Ako naman, humanga naman ako doon kay ate. Ang galing naman. Hindi nga lang ako bumili, pero at least hinangaan mo lang siya. Bumili naman si Steve. Napersa ako Pero actually, napalayo yung sagot nyo, pero tama din naman. Pero yung tinatanong ko kasi talaga na walang ginagawa is yung sabihin na natin, paano ba to? Yung walang ginagawa. Hindi, ako kasi lumagpas ako Wala akong ginawa. Walang ginagawa or walang pakialam? Hindi siya walang pakialam hindi siya gumagawa ng masama, hindi rin siya gumagawa ng mabuti. May karma kaya yun. Or, di ba, alam niyo yung Idle Hands? Yung movie na Idle Hands na parang, paano ko ba i-explain? Tamad? Di ba may sabi sila na parang, isa sa, isang nasa isip ko, minsan, deadly sins. Parang, ang nagiging karma ng ganun, kunwari, parang, balintamad. Alam mo yung balintamad? Yung kunwari, katabi ng balintawa. yung tamad ka, kasi kunwari, nakahiga ka lang, nanood ka ng TV. Yun na, hindi naman sa may gagawin ka o something. Parang kailangan mo lang gumalaw, pero ayaw mong gumalaw. Tapos pagbangon mo, masakit yung likod mo. Ayun yung karma mo, parang, Ako ata, yan. Parang yun yung tingin ko na karma na hindi ka naman ginawa na para humiga maghapon. Ako ata, ito sinasabi mo. Ayun, karma mo yun. So may karma din. May karma din. Meron pa rin.
yung mga back pain ni katandaan na yun. Hindi yun Hindi, karma. yun na nga eh. Tumatandaan na nga. Yun. Tumatandaan na nga, ayaw mo pang gumalaw. Katandaan. Yun. Yun. Sige, ito panapos. May dadagdag pa ba kayo? Sa karma. Si AJ. Wala. Kakarmahin ka din na din. Ito pang natin, last question. At saka para na rin sa listeners natin. Maganda to, medyo tingnan natin kung anong sagot nyo. Kung doon tayo sa original na technical definition ng karma na kung ano yung total na ginawa natin ngayon ay magiging katumbas sa next life, sa reincarnation natin. Or either next life or future. Or future. Okay, so yun yung karma na pagbabasehan natin sa tanong na to. Sa tingin nyo, halimbawa, ngayon, mamatay tayo, knock on wood. Kung nasaan man, knock on wood. Dito wood. Based sa kung ano nang nagawa nyo, ano kayo sa reincarnation, sa tingin nyo? Butterfly. Sa tingin nyo, yan. Kayo din, sa mga listeners natin, kung mawawala kayo ngayon, ano kaya kayo sa next life? Japanese. Based sa mga nagawa nyo na. Yung parang tipong kung saan mo hinanda yung sarili mo dapat ngayon. ba hayop? Hindi. Kung tingin mo, hayop pa hanggang hayop na lang. Kung hanggang hayop lang yung reincarnation. Ano ba yan? Yung kumbaga, tingin natin, hinanda tayo sa buhay ngayon. Tapos, ano yung gusto natin sa susunod? O gusto mo iba? Hindi. Kumbaga, di ba, ngayon, 30 years na tayo nabubuhay. Base sa mga alam mong nagawa mo na, ano sa tingin mo ang kakalabasan mo next life? Base doon sa idea natin ng karma. Based sa kung ano nang nagawa mo. Ito, presidente ng Pilipinas. Okay to si Bobby. Aabot kaya ako ng tao? Napaisip ako. Teka. Pagbigyan kaya tayo na tao ulit tayo sa susunod. Pakiramdam ko hindi ako tao sa next. Pakiramdam ko hindi ako tao sa next. Halaman. Hindi naman. Hayop ako. Pero siguro next life, base sa kung ano na yung alam kong nagawa kong tama at mali sa buhay. Ako tingin ko kahit maging basahan ako next life, okay lang. Okay lang sa'yo? Kasi may purpose yun eh. Basta may purpose. Basta may purpose. Kasi hindi ba kailangan buhay? May buhay. Hindi pwedeng hindi pwedeng... Hindi kabayo. Pwede, kabayo na lang ako. Ba yun matindi yun Stallion, Steve the Stallion. Gusto nyo mag-isip Totoy Mola eh. Totoy Mola. Ganto? Hindi ako aabot na pakiramdam ko hindi ako tao next so kabayo. Makaka-expense din nga naman ng ganto. Kayo. Living based sa kung ano nang nagawa nyo. Parang goldfish. Judge. Goldfish. Plup, plup, plup. Hindi, at least stress reliever yun sa ibang tao. May purpose din yun. May Hindi, purpose kayo. Pa rin naman. Ako kayo. parang may naisip ako sa akin. Base yan sa Feeling ko ako. Yung mga reptile, iguana, yung mga walang cold-blooded na. Kahit na ngayon cold-blooded Si Heki ay yung seahorse. Kasi 'di ba hindi nag-aasawa yung seahorse. Walang partner. Sana si Heki maging penguin. Para pag nakahanap siya ng partner niya. Yan. Pag may penguin na nakasimangot, Cheki. Ay, si AJ din. Si AJ po naghahanap din. Hindi, pwede naman ikaw yung lalaking penguin, ito yung babaeng penguin. Soulmate pala kayo. Soulmate pala kayong mga penguin. Goldfish nga ako eh. Goldfish nga. Ako iguana. Kabayo. Ang purpose ba ng kabayo? Anong purpose ng kabayo? Tao ba? Tao ba nag-ano? Hindi yung pang transportation. Tao nag-isip noon. Ibang topic yan eh. Mahabang topic din ang zebra. Ayan. Mahaba yan at marami ako naiisip sabihin doon sa kabayo. Baka maisip ko pa yung sinabi ni Pacquiao na pulang kabayo ba? Hindi, yung pulang dress. Red horse yun pulang kabayo. Na naginip di ba siya ng kabayo? Naginip siya ng kabayo. Hindi, wala akong specific na maisip eh. Hindi, kayo, ano tingin nyo? Kung ano magiging Ang hirap.
I-judge nyo ako. Hindi, first and foremost. Pwede rin sila. Hindi ko rin alam kumbaga. Kayo guys, ano sa tingin first and foremost, wala kasi reincarnation sa ano natin. Yun nga. Sa kaya religion ng inisip ko, ano Christianity. Resurrection meron. Ano bang gusto mo? Yung may purpose? Hindi. Sabi ko sa'yo, kahit basahan ako, basta pwede. Basta may purpose. Goldfish wala, di ba? Hindi, stress reliever. Pakain sa ibang stress reliever ng ibang tao. Ng tao. Sino nag-decide Ano bang pinakamasipag na... Hindi, na-appreciate ka lang ng tao. Ano bang pinakagamit na gamit na hayop? Pinakamasipag? Aso. Kalabaw. Kalabaw, yun. Baboy. Hindi, gamit yun. Hanggang buto, hanggang tenga, gamit. Hindi, one time lang yun. One time lang? Hindi, madami yun. Kaya ka magiging ako maraming baboy. Isa ka sa mga ano. Isa ako sa mga kalabaw baboy. Kalabaw na lang. Pagdadaanan pa ni Bob yung kakatayin siya. Talagang gusto mong patayin. Yan guys. At least gamit lahat ng parts mo. Kaya kayo, magpapakabait kayo para sa reincarnation nyo. Hindi kayo maging langaw o lamog. O ipis. Iguana, kabayo. O kaya yung Komodo dragon. Sige. Di kaiju. Gusto ko kaiju. So, maging dragon. Naging dino. Hindi, kaiju monster na malaki, di ba? Monster. Big monster. Salamat sa pakikinig. Thank you po sa kaiju. Sana makarma kayo. Good karma, di ba? Sa kung sana, ano man ginagawa niya sa buhay. Kakarmahin ka din, RB. Isipin natin yung magiging consequences. Kakarmahin ka din. Anong ginawa ko sa'yo? Spotify, Facebook. Nagtatanong ka pa? Gaganta na lang tayo. Habang nag-uusap sila, sige. Peace TikTok, Instagram, YouTube, Facebook uli. Facebook. Salamat. TikTok. Instagram. Basta. May kanta bang Karma sa meron. Karma. Kaya tayo kakarmahin Let go.